Ay, hindi na. Ay, kawawa. Ay, kawawa. Umiiyak eh. Iyak na siya ng iyak. Nakakaawa yung iyak niya kasi iba. Ay, kawawa naman ang baby ko. Masakitan dyan. Tapos akala ko lang hindi siya makadumi kasi ang laki ng tiyan. Sobrang laki. Parang busog, ganun. Hindi ako mapakali. Ang ginawa ko, tumakbo ko sa pharmacy. Bumili ako ng suppository. Kasi sabi ko baka lang kasi hindi makadumi. Wala, ayaw talaga. Hindi siya dumudumi. Ay, kawawa. Kahit alam kong mahal yung pagpapagamot, tumawag ako. Ang una, sabi ng kausap ko, painumin lang daw ng water. Sabi ko, hindi niya tinatanggap yung tubig eh. Sabi niya, sige ma'am, dalhin nyo na lang. Nung dumating kami doon, in-next day agad siya. Sa clinic, ang lakas ng iyak niya eh. Ang lakas talaga. Bugula, kawawa naman. So yung case po ni Panda is what we call FBO or foreign body obstruction. Common po ito sa mga tuta kasi behavior nila is curious at palagi silang nagngangat-ngat kung ano-ano. Then minsan po nilulunok nila. Yan, nahimas lang ni mama. Miimas lang ni mama, ha? Oh, massage tayo, massage. Yung mga tuta, once na makarinig kasi ng tunog ng coins, umaakyat talaga sa higaan namin. Minsan, si Panda lang yung bukod tangi na pag dumarating yung asawa ko, umuupo sa higaan. Sabi ko, Dok, magkano ho ba ang pa-opera? Sabi niya, nasa 21,000 daw. Sabi ko, naku, wala ho akong 21,000. Pero, hindi pa doon natatapos na yung parang sumuko ako. Yung pinakakailangan talaga is surgical operation. Yun po yung gastrotomy. Gastrotomy no is nabuksan po yung tiyan para makuha mismo yung 4 peso coins. So kukunin siya manually. Bye-bye, Panda. Diyan ka lang, ha? Balikan. Tinext ako ng doktor. Ma'am, successful na po yung operation ni Panda. Okay na po. Ay, kawawa naman yung baby. Nagkaroon daw po siya ng infection, yung tinatawag na gardiasis, infection sa bituka. So, kailangan daw pong gamutin yun. Malang bubukas. During procedure or napansin sa bituka niya, sa small intestine niya, medyo nag-block na siya. So it means yung blood flow, hindi siya dumadalo. Nagmumuta siya, tapos yung hyperesthesia. So palagi siyang in pain, kahit hindi naman siya ginagalaw. So yun po, nakapag-decide ako, PCR siya for confirmatory diagnosis. So yung distemper is virus po siya. So usually, nakukuha po siya sa mga infected dogs. So airborne po siya. Yung case kasi ni Panda, possible bago siya maoperahan, parang nag-incubate na yung distemper sa kanyang katawan. Sayang lang po kasi na kahit
surgery, but unfortunately, may infection pa po siyang this time. Ganda. Wow. Parang nagpaalam na rin siya. Ayun. Tapos maya-maya, ikot siya ng ikot. Lakad ng lakad. Tumingin sa akin. Parang tumango siya. Maya-maya, sumuka na siya. Bye, Panda. Masakit talaga. Parang baby na rin kasi, parang baby ko na rin. Siya na lang yung pinagtutuunan ko ng pansin ng pag-aalaga.